Hindi na mabilang ang mga sasakyan sa kalsada dahil sa patuloy na paglago ng teknolohiya, tuloy-tuloy rin ang paglabas ng iba't ibang uri ng transportasyon. Nadala naman ng mga makabagong henerasyon, kagaya na lamang nitong tatalakayin natin ngayon, isang 7-seater na SUV mula sa Toyota na modern, advanced at may magandang performance na makatutulong sa pangmatagalan. Ang mga nilalaman ng sasakyan na ito ay talaga namang mapagkakatiwalaan at fuel efficient, galing sa isang Japanese automaker na Toyota na hinahangaan para sa makabago nitong mga katangian. Isa-isay natin ang mga detalye kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po mag-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Dito sa bansa ay talaga namang hinahanga ng pagiging reliable at practical ng Toyota Innova, lalo na para sa mga pamilya naghahanap ng sasakyang mapagkakatiwalaan. Kaya naman kahit may mga bagong modelo na lumalabas, ay nananatili pa rin itong best option kung naghahanap ka ng isang sasakyang matibay, fuel efficient at mahusay na performance. Ngunit dahil tumitindi rin ang kompetisyon mula sa mga bagong sasakyan na mas advanced, naglabas ang Toyota ng panibagong versyon ng Innova, ang Toyota Innova Zenix. Isa itong makabagong hybrid SUV na may pagka-MPV na bahagi ng IMB vehicle family. Ang Zenix ay nagdadala ng mataas na kalidad lalo na pagdating sa hybrid engine powertrain. Ang konsepto nitong Toyota Innova Zenix ay isang innovative multipurpose crossover na ayon sa Japanese maker chief engineer nitong Zenix, ang Toyota company ay naglalayong makabuo ng isang versatile crossover na may mas malaking space na parang minivan na hindi masyadong kamahalan pero mas tatangkilikin ng kahit na sino man. Itong Zenix ay inilalarawan din ngayon ng brand na para sa modernong generation. Dala nito ang DNA ng isang iconic multipurpose vehicle na Innova na ngayon ay mas pinabongga. Itong modelo ay binago maging ang majority na disenyo nito, ngunit isa pa rin itong klase ng Innova na may crossover look nga lang ngayon. Ang exterior na design nito ay naglalaman ng premium touch, mas modern at elegante na pinagsama ang exquisite at rugged body curves and sculpture. Pagdating sa front end design ay mas nag-lift up ang high class na datingan nito. Ang mga ilaw nito mula sa headlamp, DRL, fog lamp, combination lamp ay mga naka-LED type na naklase. Ang bagong Zenix ay may dalawang klaseng variant na pagpipilian. Ang 2.0Q Hybrid CVT kung naghanap ka ng isang hybrid SUV na 7-seater na mula sa Toyota. At kung ayaw mo naman ng hybrid pero mas gusto mo yung mas updated kumpara sa Toyota Innova, ang 2.0V CVT variant nito na Innova Zenix ang para sa'yo. Kung gusto mong mas pagandahin, may mga nabibili sa kasa na wheel arch garnish accessories, side fairings, may rear-integrated spoiler at shark fin antenna. Kaya nagmumukha tuloy complete set into sporty at looking gwapo talaga itong modelo. Makikita rin dito ang body color side mirror na auto-adjustable with front and rear bumper sensor na makikita mo rin dito sa labas. Ang tail lamp nito kasama sa modern upgrade ay ginawa na ring LED type na klase. Ilan pa sa mga detalye nito ay talagang kapanapanabik. Ang malaking upgrade sa modelong ito ay hindi lamang sa external maging pati sa internal specs and features nito. At yan ang iisa-isahin din natin. Itong modelo ay naglalaman ng mga makabagong teknolohiyang makatutulong sa pang-araw-araw na gamit at sa pagsakay mo dito. Nagmula sa isang kilalang car maker Japanese brand na Toyota, ay nangangako sa mga consumer nito ng kalidad, tibay at pagiging maaasahan na brand. Ang bagong 7-seater na Zenix 2023 model ay sinusuportahan ng advanced technology upang mas maging kapaki-pakinabang, komportable, ligtas at may malawak na seguridad. Ibig sabihin, fully compact MPV car na naklase itong Innova Zenix 2023 model. Isa pa, ang highlighted din talaga sa modelong ito ay ang pagiging hybrid nito. Bakit nga ba sinabing hybrid? Ang kabuuang sistema kasi nito ay pinapagana na ng elektrisidad, bagamat kakailanganin pa rin ng fuel para sa mas kompletong pagpapaandar ng makina, ay mas magiging main source of energy na kasi nitong sasakyan ay ang electricity na nanggagaling naman sa baterya nito. Ibig sabihin, dahil dito ay mas mami-minimize ang fuel consumption habang umaandar at mas lumalakas ang power output na nagagawa nito sa pagtutulungan nitong fuel at ng baterya.
At totally hindi naman lahat nitong bagong labas na Toyota Zenix ay hybrid na. Meron kasi itong 4 na klaseng variant na pwede mong pagpilian. Ang unang klase nito na Innova Zenix 2.0V CVT type. Ang pangalawa naman ay ang Innova Zenix 2.0V CVT type Platinum White Pearl Mica. At ang pangatlo naman nito na klase ay ang Innova Zenix 2.0Q Hybrid naka CVT, at ang pang-apat naman na top variant nito ay ang Innova Zenix 2.0Q Hybrid CVT Platinum White Pearl Mica. So ibig sabihin sa 4 na klase nito, 2 ang hybrid dito. Kaya sa video nito ay magpo-focus lamang tayo sa pinaka-top variant na hybrid nito. Sinasabi ng marami na isa sa pinaka-mag-i-stand out na modelo ng Toyota Motors ngayong henerasyon itong Innova Zenix 2023 model dahil sa pagiging advanced at pagiging high-tech nito sa maraming bagay. Mas na-enhance kasi ang modern technology at dinagdagan ng mga makabagong sistema na nakapaloob sa modelong ito. Itong Innova Zenix Q Hybrid CVT ay pinapagana ng 1,987 cubic centimeter na displacement capacity, hybrid 4-cylinder o 2.0 liter inline 16 valve dual overhead camshaft engine, naka-chain drive at front wheel drive. Bukod pa dyan, naka-direct na rin ang injection sa engine nito kaya hindi ka magkakaproblema in the long run. Ang CVT type transmission na kayang mag-produce ng maximum output level na 186 horsepower sa kada 6,000 revolution per minute. Unlike sa standard variant nito na kaya lamang mag-produce ng 172 horsepower, ito ay mas malakas talaga, maging sa maximum torque ay kaya ring maglabas ng 188 Nm sa kada 4,400 to 5,200 revolution per minute. Kaya naman ang average top speed din na nagagawa nito base na rin sa mga nakagamit na nito ay kayang tumakbo ng 180 to 185 km per hour na kabuuang bilis. May fuel tank capacity na 52 liters ang full tank. At bukod pa dyan, ang isa rin sa ipinagmamalaki kasi nito na nabanggit na natin kanina ay ang katipiran sa gasolina. Yes, ito rin ang purpose nitong hybrid engine para mabawasan ang consumption at mas maging eco-friendly. Kaya naman according sa test drive nito na ginanap sa bansang Indonesia, ito ay nakapagtala ng average fuel consumption na 15.5 km per liter sa city drive. Kasama na siguro dyan ang pahinto-hinto kasi nga sa syudad nila ito sinubukan, medyo matraffic at maliliit ang kalsada. Kaya malamang sa actual road highway nito ay may ititipid pa. Itong modern car na Innova Zenix ay nilagyan din ng mga panibagong safety features, mga sistema na makatutulong upang mas maging ligtas sa pang-araw-araw na gamit mo. Kagaya na lamang nitong bagong safety features na lane departure warning system. Para sa kaalaman ng marami, itong sistema ay sumusuporta sa driver kapag nagpapalit ng mga lane o direksyon sa kalsada. Sa pamamagitan nito ay mas maiiwasan ang anumang banggaan o pagkasagi ng sasakyan, lalo na kung may mga biglaang nag-overtake na kasabay mo. Tulad na lamang ng mga motorsiklo na madalas hindi natin nakikita sa side mirror, biglang mag-overtake. Dahil sa sistemang ito ay mas magiging alerto tayo sa mga kasabay natin sa kalsada. Alright. At bukod pa dyan ay may kasama na rin itong blind spot detection, isang makabagong sistema rin na klase ng safety features na kung saan ay masisense ng sensor nito na nakalocate sa rear bumper kung may mga kasunod kang sasakyan malapit na nakadikit sa iyo habang umaandar. Dahil dito hanggat hindi lumalayo at nawawala sa sensor nito ang mga kadikit na sasakyan ay hindi ka rin basta-bastang makakalipat ng linya. May mga safety features din ito na kukumpleto pa sa pagiging komportable at convenient nito. Ang Innova Zenix, gaya na lamang nitong anti-lock braking system. Isang sistemang nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong naihinto sa hindi inaasahang pagkakataon. At isa pa, meron na rin itong free collision warning system. Ang sistemang ito ay gumagamit ng radar para ma-detect ang possible crashes o pagkabangga na kung saan patitigilin nito o pababagalin automatically ang pag-andar ng sasakyan upang sa ganun ay mabawasan o hindi na magkaroon pa ng aksidente gaya ng pagkabangga. Alright. Kasama na rin dyan syempre sa modelong ito
ang Hill Start Assist Control System. Ito ay para naman sa mga paahon na kalsada o sa matatarik na lugar. Ito ay bagay namang gamitin for example sa Baguio or sa Tagaytay, lalo na kapag ikaw ay hihinto sa mga ganong kalsada na sobrang tarik. Dahil kahit hindi mo na masyadong higpitan ang pagtapak ng brake nito, ay kusa na itong mag-i-stay sa posisyon kung saan ito nakahinto pansamantala. Meron na rin itong kasamang EBD o Electronic Brake Distributor na halos katulad lang din ng ABS sensor ang ginagampanan. At traction control system naman, isang sistema na pangkaligtasan na rin para sa mga madadaanang malulubak, madudulas o kaya naman sa mga biglaang pakurbada o kaya matutubig na lugar. Kung may dadaan mo ito doon ay mamimaintain ang stability nitong vehicle kasama ng stability control system na meron din ito. May auto brake system na rin itong kasama para sa emergency purpose o biglaang pangyayari na kinakailangan pahintuin itong sasakyan. At the same time, hindi pa rin nawawala dito ang ilan pa sa mga safety features nito gaya na lamang ng airbag sa harap at likod, mga seat belts at airbag sensor, mga camera sa front and rear, kasama na ang mga parking sensor, parking assist at mga impact beams at crash sensor. Bukod pa dyan ay nilagyan na rin ito ng 360 camera for better parking assist at safety features. Bukod pa dyan, ilan pa sa mga features nito ay magugustuhan mo rin kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng cruise control system. Isang sistema na tumutulong naman para sa driving assistant. Ibig sabihin, ito ang nagmi-maintain sa bilis o takbo nitong sasakyan kahit hindi mo na masyadong pigain pa ang accelerator nito o gasolina. Dahil dito kapag ikaw ang nagmamaneho ay mas makakarelax ka sa napakahabang biyahe sa tulong nitong cruise control system. At syempre, sinamahan na rin yan ng captain chairs with ottomans para din sa driver to upang mas maging komportable at relax, hindi nakakangalay ang pagmamaneho sa malalayong lugar. Ilan din sa highlighted dito ang kabuuang detalye ng interior nito kasama ng mga leather seat cover, upholstery, push start button, ang air conditioning system na may automatic single zone climate control system na. Ang entertainment naman ito ay may mga monitor screen na may sukat na 10.1 inches display. Magandang mga audio sound system dahil sa 6 na speaker nito makikita sa front and rear portion ng sasakyan. With AM and FM radio at pagdating naman sa connectivity, may pagkasimilarity sa ibang modelo dahil meron na rin itong Bluetooth connectivity, USB and auxiliary input with Apple CarPlay and Android Auto. Meron na rin itong portable wireless charging system. Ilalapag mo lang ang cellphone mo dito at automatikong magcha-charge na ito. At isa pa sa nagpa-high-tech dito mga kaibigan, sa sistema nitong sasakyan, sinamahan na rin yan ng voice control system. Sa pagbubukas ng tailgate, hindi mo na kailangan pang pindutin ang switch dahil kinakailangan lang ng personalized pin para mapagana ito. Dito rin makikita sa loob nito ang panoramic retractable sunroof, bagay na mas nagpaganda palalo sa modelong ito dahil pwede mong maging optional yan sa pagpapagana ng aircon. Kung papatayin mo ang aircon, buksan mo lamang ito ay magiging maaliwalas na rin ang buong loob nito. At isa pa, may mga kasama na rin itong cup holders at bottle holder. I-adjustable ang mga upuan at may kanya-kanyang headrest at armrest. Ang multifunctional steering wheel, karamihan sa mga sistema nito ay nakokontrol na rin dito. The keyless entry, kaya medyo secure na rin. At speaking naman sa security features nito, sinamahan na yan ng mga panibagong sistema na magpapalakas naman sa seguridad nitong sasakyan. Ibig sabihin, hindi na rin basta-bastang makakarnap o magagalaw ng kahit na sino mang magtatangka dito. Dahil sa sistema na gaya nito, may power door locks, engine immobilizer, anti-theft alarm with anti-theft device, central locking at speed sensing door lock na kahit gamitan pa ng traditional way o electrical procedure para paganahin, paandarin, bubuksan ng pintuan ng sasakyan na ito ay hindi uubra dahil sa mga security features na meron ito. Pagdating naman sa kabuuang sukat, mas malaki-laki daw ito kumpara sa standard version ng Toyota Innova. Ang
kabuang haba nito ay umaabot sa sukat na 4,755 mm. Ang kabuang taas ay may 1,790 mm. Nakabuo ang sukat. Ang lapad nito ay 1,850 mm. May wheelbase size na 2,850 mm at turning circle o turning radius na 11.3 meters ang nasa sakop. Sa ground clearance naman, ito ay may kataasan na rin. May 185 mm kaya panigurado sa mga matutubig o malulubak na kalsada ay maidadaan mo na rin. Ang 7-seater na bagong modelong ito ay ipinagmamalaki ngayon ng Toyota Motor Philippines sa makabagong henerasyon dahil sa pagkakaroon ng mga makabagong teknolohiyang nakapaloob sa modelong ito. Sa kasalukuyan, ang kabuuang presyo nito ay umaabot sa 1,953,000 pesos dito sa bansa. Kilalang Toyota sa matibay at long-lasting na makina. Kaya naman isa sa mga naging popular choice na sasakyan ng brand na isa rin sa pinakamabentang SUV car ay ang Toyota Innova. Ang modelong ito na kahit sobrang tagal nang namamayagpag sa merkado ay patuloy pa rin pinagkakatiwalaan ng marami dahil sa taglay nitong kalidad, practicality, efficiency at mahusay na performance sa araw-araw na biyahe. Kaya naman ngayong taon ng Toyota Motors sa ibang bansa ay naglabas ng pinakabagong update nito na paniguradong mas magugustuhan pa ng marami. Ang bagong Toyota Innova ay naglalaman ng bagong makina, mas matipid na fuel consumption at ilang mga makabagong features kasama ng bagong itsura nito. Nai-retain pa rin naman ang ilan sa mga detalye at disenyo ng exterior ng Toyota Innova 2025 model. Pero may mga pagbabago pa rin nakapansin-pansin lalo na sa harapang bahagi nito. Ang front face styling kasi nito ngayon ay mas naging matapang at moderno na may kaunting premium na karakter. Isa sa mga pangunahing update nito ay ang pagbabago sa front grille na may gloss black finish at chrome outline na sinamahan ng mas aggressive front bumper at LED projector headlamps na may integrated pang DRLs. Dahil dito ay mas lumitaw ang bold at executive look ng bagong Innova 2025 model. Bukod sa aesthetic improvements, sinamahan din ito ng functional na detalye gaya ng front sonar sensor, LED fog lamps at chrome side molding na nagdadagdag di lamang sa kagandahan ng disenyo kundi sa kaligtasan at practicality na rin, na kahit papano'y mas naging moderno na ngayon na bersyon ng Innova. Ngunit ang ilan sa mga katangian nito ay narito pa rin, gaya ng pagiging matibay nito at reliable na talaga namang inaasahan ng marami sa brand. At gaya ng sinabi natin kanina, ang bagong Innova ay may bagong makina rin ngayon. Kung dito sa atin ito ay pinapagana ng 2.8 liter, ang bagong Innova na inilabas sa ibang bansa ay pinapagana ngayon ng 2.4 liter 2GD FTV na may kasama pa rin inline 4 turbo diesel, dual overhead cam 16 valve at fuel supply na direct injection system. Ang kabuang displacement capacity nito ay nasa 2,393 cubic centimeter. Kaya naman ang kabuang maximum power output na nagagawa rin nito ay umaabot ng 148 horsepower at 3,400 RPM. Malayong malayo sa Toyota Innova dito sa bansa na gumagawa ng 171 horsepower. Habang ang maximum torque naman nito ay napanatili sa 343 Nm at 2,800 RPM. May top speed itong bagong modelo ngayon na umaabot mula 165 km/h hanggang sa 170 km/h. At ito'y kinabit sa isang transmission type lang na 5-speed manual gearbox na gumagamit rin ng powertrain na rear-wheel drive layout. At usapang fuel consumption, mas matipid daw ito ng 1 litro sa previous model na narito sa Pilipinas ngayon na may fuel consumption na 15 to 16 km/liter. Gumagamit rin itong bagong bersyon ng Toyota Innova ng emission standard na BS6 Phase 2 at may fuel tank capacity na 65 liters. Samantalang kabuwang timbang nito ay umabot ng 1,730 kg. At usapang chassis and suspensions naman mga kaibigan, isa sa mga signature kasi ng Toyota Innova ay ang pagiging matibay pagdating sa malulubak at talagang tumatagal ang kalidad ng mga suspensions nito. Ang front suspensions nitong bagong update na Toyota Innova ay mga reliable na double wishbone with coil spring na nagbibigay ng maayos na handling at comfortable ride kahit pa may mga pasahero o kargamento itong dala. Gumagamit rin ito sa rear suspension ng 4 na link na may kasamang mga coil spring, kaya naman mas pinatatag nito ang likurang bahagi para sa smooth na biyahe lalo na kapag puno ang loob nitong sasakyan. Na sinusuportahan ng matibay na ladder frame chassis,
kilala ang ladder frame design ng Toyota Innova sa tibay at kakayahang magdala ng mabibigat na karga na angkop sa rough at urban roads ng mga Asian country gaya ng Pilipinas. At ang sukat ng mga gulong nito ay nasa 215 by 60 R17 na nagbibigay rin ng magandang kombinasyon ng stability at ride comfort. Pagdating naman sa interior space, ito ay kaya rin sakyan mula sa 7 hanggang sa 8 pasahero dahil sa lawak ng interior cabin nito. Itong Innova new updates ay mga naka-leather seat cover na rin at di-adjustable rin ang mga upuan nito gaya ng naitutupi at naiuurong. Depende sa kung saan ka mas komportable. Isa sa mga highlight nitong modelo ay ang tulong sa comfort nitong aircon system na naka-automatic climate control pa na may kasamang mga rear air vents para sa pantay na airflow sa loob ng cabin. Gumagamit rin ito ng tilt and telescopic na adjustable steering wheel para sa mas komportableng pagmamaneho ang driver at power window sa lahat ng mga bintana nito na may kasama pang multi-information display na instrument cluster para sa vital driving info. Bukod pa riyan, itong bagong Innova ay mayroon ding cruise control para sa mas relax na highway driving lalo na kapag naglo-long drive. At speaking sa long drive, isa sa mga bumubuhay sa loob nito at pampatanggal na rin ng antok ay ang 8-inch touchscreen display audio system nito na compatible pa sa Apple CarPlay at Android Auto connectivity features. Meron din itong Bluetooth connectivity at USB and auxiliary ports na may kasama pang 4 na speaker audio system. Bagamat medyo manual at wala pang masyadong arte itong bagong Innova, jack na solidong panalo pa rin itong Toyota Innova kesa sa mga bagong modelo na mas moderno pa sa modelong ito. Bukod pa dyan, sinamahan rin ito ng mga bagong safety and security features na mapapakinabangan rin ng marami sa mas ligtas na biyahe. Gaya ng pagkakaroon nito ng anti-lock braking system na pumipigil sa pag-lock ng gulong kapag biglaan ng mga preno. May electronic brake force distribution din ito na nag-a-adjust ng brake force sa bawat gulong nito para sa mas balance na braking. At isang brake assist pa na nagbibigay ng dagdag na braking force sa emergency stops. Gumagamit rin ito ng vehicle stability control na tumutulong para hindi ma-slide o mawala ng control sa kalsada, lalo na sa mga biglang liko o madudulas na daanan. Kasama ang hill start assist control system na pumipigil sa pag-urong nitong sasakyan kapag umakyat sa matatarik na daanan, at isang traction control system safety features din na pumipigil sa pagka-slide ng gulong kapag mabilis ang acceleration. Isa sa mga nagpapaganda rin ng visibility nito ay ang pagkakaroon ng LED fog lamps para sa malinaw na visibility sa mga foggy at maulap na panahon. At isa sa mga pinakamagandang safety features nito sa interior para sa mga occupants, driver at may mga kasamang batang pasahero ay ang pagkakaroon nito ng dual front airbag sa driver and front passenger na proteksyon sa ulo at dibdib sa mga banggaan. May side airbags din ito na para sa ilang mga pasahero na proteksyon din sa pagkabangga, at seatbelt reminder kasama ang ISO fixed child anchors para sa ligtas na pag-install ng child safety seats nito. Lagyan rin ito ng collapsible steering column design para mabawasan ang injury risk sa mga front collision, na sinamahan pa ng reverse parking sensors para mapanatili ang ligtas na pagpapark at safe na pag-aatras ng sasakyan. Mayroon din itong bagong Toyota Innova na mga security features upang maiwasan ang pagkarnap o manakaw ng kung sino man. Ilagyan ito ng engine immobilizer para hindi basta-bastang mapagana ang makina kapag wala ang tamang susi nito. May kasama rin itong central locking para sa mahusay na lock ng pintuan at hindi basta-bastang mabubuksan gamit ang ilang mga tools o bagay na pangpabukas. Meron din itong keyless entry with smart key system. Pwedeng i-lock o i-unlock ang sasakyan nang hindi kinakailangan tanggalin ang susi sa bulsa. Meron din itong alarm system na nagbibigay alert sa driver kapag may mga nagtatangkang gumalaw o bumukas ng pintuan nito. Siyempre, meron din itong rear view camera para sa mas ligtas at madaling pagpapark. Pagdating sa dimension, itong bagong Toyota Innova 2025 model ay may haba na 4,735mm at lapad na 1,830mm. Ang taas nito ay nasa 1,795mm at may minimum ground clearance size na 178mm. May turning radius ito na 5.4 meters at may timbang na 1,730 to 1,760 kg. 5 rin ang pintuan nitong modelo. May katamtamang laki para sa 7 hanggang sa 8 pasahero na may extra rear luggage compartment pang kasama para sa mga kargo. At sa kasalukuyan, itong bagong Toyota Innova Crista ZX 2.4 liter diesel 7 to 8 seating capacity ay inilalabas pa lamang sa bansang India. Wala pang panibagong update kung ito nga ba'y dadalhin din sa Pilipinas. Pero ganun pa man,
meron pa rin naman tayong maaasahang Toyota Innova diesel na 2.8 liters sa bansa. Well, magkano nga ba ang kabuang presyo nitong Toyota Innova 2025 model sa bansang India? Ito ay nagkakahalaga sa kanila doon sa estimated price na 1.8 million pesos. At para mas maging malinaw, ilalagay ko na rin ang kabuang detalye ng Toyota Innova 2.8 liter na nasa Pilipinas ngayon. Ang kumpletong nilalaman kasama ng presyo nito ay malalaman mo. Ang Toyota Innova ay isang compact MPV at isa sa mga pinakamahusay na ibinibenta ng Toyota Motor Philippines na may 7 seating capacity at 8 seating capacity naman sa ilang variant nito. Ang modelong ito simula nung unang inilabas noong 2005 sa pinakaunang generation ay umani na ng maraming papuri sa lahat ng mga consumer at mga nakagamit na nito sa pagkakaroon ng napaka-reliable, durable na talagang maaasahang kalidad sa pangmatagalan. Ang Toyota Innova ay nasundan pa ng maraming generation. Noong 2016 ang second generation nito at noong 2021 ang pinakahuling generation nito ay may bagong pag-upgrade sa external na disenyo. Dinagdagan ng maraming feature at security at mas in-enhance ang makabagong performance level. Ibili ka ng isa sa mga 7-seater car ngayong taon, isa sa may re-recommend ko sa iyo ay itong Innova. Naglalaman ng napakaraming kakayahan mula sa pagiging malakas na makina, matibay na klase ng mga suspensions at talagang makakasulit ka sa bagong disenyo nito. Malakapsul pa rin naman ang kabuuang hugis tulad ng sa dati. Na-refresh nga lang ang pangharap na disenyo at mas ginawang elegante. Meron itong malaking front bumper grille, radiator na nakapalibot ang chrome garnish. Mas pinanipis ngayon ang mga headlamp at may mga bagong disenyo rin ng fog lamp. Sa side profile naman, makikita pa rin ang iconic na disenyo nito. Isang IMB platform na pwede ring sabihing SUV sa laki ng body figure ay makukuha mo na rin ang malaking espasyo sa interior. Ang rear portion naman kasama ng mga rear combination lamp ay nagbibigay dito ng mas compact attire. Isang maasahang utility na ginagamit din ng ilan hindi lamang bilang service araw-araw kundi pati na rin sa pagnenegosyo at panghakutan. Ang Toyota Innova ay mayroong ngayon 6 na klase ng variant na pagpipilian, depende sa kung ano ang magugustuhan mo. May automatic at manual nito at may kabuuang sukat ang gulong na 215/55R17 at 205/65R60 naman sa iba pang variant. Pagdating sa suspensions, ito ang isa sa pinaka nagugustuhan dito ng marami dahil sobrang tibay daw kasi. Maraming nakapagsabi kabilang na ang mga owner nito na tumatagal daw ng 6 hanggang 9 na taon bago pa tuluyang masira ang bawat suspensions. Well, ano nga ba ang klase ng suspensions na inilagay dito? Ang front ay nilagyan ng double wishbone suspensions habang ang rear suspensions nito ay naka multi-link with coil spring at may mga shock absorber na kasama. Habang ang braking system naman na inilagay dito ay naka ventilated disc type sa front at naka drum brake type naman para sa rear brake. Pagdating sa makina, itong Innova ay pinapagana ng 2.8 liter diesel engine, 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft. Meron itong fuel supply system na CRDI, fuel injected type, at naka Euro 4 emission norm compliance na rin. At base na rin sa ilang mga nakagamit nito, ay may katipiran kumonsumo itong Innova. Pagdating kasi sa city ride, kaya nitong umubos ng 1 litro sa layo ng 15 to 16 kilometro pag sa city ride. Pero pag sa highway, ito ay kayang umubos ng 1 litro sa loob ng 21.6 kilometro na layo ng takbo. Ganyan katipid ang modelong ito kaya magpahanggang ngayon ay talagang tinatangkilik ng marami, lalo na ng mga naghahanap ng pampamilyang sasakyan. Meron din itong 55 liters na fuel tank capacity at may 2 klase ng transmission depende sa variant na pipiliin mo. Ang automatic transmission ay may 6-speed variable gear shifting, habang ang manual transmission naman na klase ay may 5-speed gear shifting naman. At ang nagagawang maximum output naman nito ay umaabot ng 168 to 172 horsepower sa kada 3,600 RPM. Habang ang maximum torque naman nito ay umaabot ng 3 Nm sa kada 3,400 revolution per minute. May average top speed itong modelo na umaabot ng 180 km per hour.
Ang ilan pang mga features na makikita natin sa external ay ang headlamp na naka-LED type na, kasama ang LED type na daytime running light, maliban sa combination lamp system na naka-bulb type pa. Pagdating naman sa ilan pang mga bagay katulad na lamang ng interior features nito, may 7 hanggang sa 8 upuan sa loob nito na makikita mo kaagad dito. Adjustable at foldable ang seats, may center armrest sa second row seats, mga kasamang headrest na rin, pero hindi pa ito naka-leather seat cover. Pagdating sa dash panel, makikita ang 7-inch size display na infotainment system nito. Meron na rin itong kasamang Apple CarPlay at Android Auto. At ito ay exclusive lamang para sa mga top variant na klase. Kaya kung gusto mo talaga ng mas kumpleto at mas prepare mo ang mas mataas na presyo, ang top variant ang piliin mo. Bukod sa TV screen, meron din itong Bluetooth connectivity, FM and AM radio, smartphone connectivity at the touchscreen pa. Nasinamahan ng smart device link na rin. Meron pa itong 6 na speaker, the touchscreen at may voice control system. Kaya talagang malilibang ka rin lalo na sa mahahabang biyahe. Isa pa, itong top-end variant ng Innova ay nilagyan din ng maraming convenient features. Gaya ng ignition system nito na naka-push start button na rin at di keyless pa. Ang manubela nito ay puno ng mga remote key system o tinatawag na multifunctional steering wheel para sa pagpapagana ng ilang features gaya ng phone connectivity, audio sounds at marami pa. Nilagyan din ito ng foldable table na may kasamang cup holder. At ang maganda pa rito ay meron ito sa loob ng mga mini compartment na parang maliit na refrigerator kung saan may mababang temperature na pwede mong lagyan ng inumin na gusto mong palamigin. Mas mababa kasi ang temperature dito kaya kahit mga inumin o anumang mga pagkain ay pwede mong mapalamig sa loob nito. At meron din itong napakalamig na aircon system na may kasama ng auto climate control. Meron din itong 2 klase ng driving mode, gaya ng tinatawag na eco mode system at power mode. May kasama itong mga bottle and cup holder, mga bulsa o lagayan ng mga maliliit na gamit, low box compartment at malawak na rear compartment storage space sa likuran, na may kasamang trunk light na rin, para kahit sa gabi ay makikita mo ng maliwanag ang mga bagahe sa likod ng compartment, lalo na kung ikaw ay may hahanapin. At pagdating naman sa mga impormasyon sa pagpapaandar nito, nilagyan itong Toyota Innova ng informative na analog type instrument panel gauge na may kasamang mga sign, indicator at notification na lumalabas dito sa oras ng mga pangangailangan, gaya ng low fuel warning, at naka-digital ang orasan kasama ang odometer nito. Ginamitan na rin ito sa manubela ng power steering type na klase at adjustable ang steering column na naka-tilt and telescopic pa. Naka-rack and pinion, kaya kahit malulubak at mababato ay hindi mag-wiggle ang manubela nito at hindi mawawala sa kontrol. Nilagyan na rin itong Toyota Innova sa roof panel ng ambient light system. Ito yung kulay asul na ilaw na makikita natin sa bandang unahan ng headlining. Maganda ito sa gabi, lalo na kung bumabiyahe tayo ng malalayong lugar. Binibigyan ito ng pagkakataong magkaroon ng magandang ambient ang loob nitong sasakyan at nakaka-relax pa. Pagdating naman sa mga safety features, syempre ito rin ang maganda sa Toyota Innova. Dahil kumpleto na halos yan. Meron itong tinatawag na speed sensing door lock na kusang naglalak ang pintuan sa oras na mabit nito ang 20 km/h kapag nakalimutan mong isarado o ilock sa oras na tumatakbo na. Sinamahan pa ito ng ISO fixed child mounts para sa mga upuan ng mga bata. Meron din itong vehicle stability control system na tumutulong para ma-maintain ang traksyon at kontrol ng manubela sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilis at pag-a-apply ng automatic braking system sa oras na malalagay sa peligro. Sinamahan pa ito ng anti-lock braking system o tinatawag na ABS para naman sa pagpiprevent ng pagkalak ng gulong sa oras na mga biglaang pagpipreno. At sinamahan pa ito ng electronic brake force distribution at brake assist upang mas mapahusay ang paggamit ng preno lalo na sa mga emergency braking. Meron na rin itong Toyota Innova na tinatawag na Hill Start Assist Control System.
Kapag naipreno mo ito sa pataas na kalsada, pinapanatili ito ang kapit ng brake upang hindi dumaos-dos pababa. Sinamahan pa ito ng front and side impact beams, engine check warning, mga seatbelt sa kada upuan, at may kasama na ring mga airbags sa driver, passenger seats, at nilagyan na rin ng curtain airbags at knee airbags para safe pati na ang mga pasahero sa loob nitong sasakyan. Meron na rin itong mga parking sensors sa front at rear na may kasama na ring rear camera para mas secure palalo ang pagpapark lalo na sa masisikip na lugar. Kaya masisecure mo ng maayos ang pagpapark o pagpapaatras nito at masisiguro mo na wala kang masasagi o mababangga sa likuran. Bukod pa dyan, itong Toyota Innova ay nilagyan din ng mga security sense na magpapanatili sa kapanatagan lalo na kung iiwan mo lamang ito sa labas ng iyong bahay o yung wala kang parkingan sa labas. Bukod kasi dyan, ay nilagyan din ito ng mga features para hindi basta-bastang magalaw, nakaw o makarnap sa mga pinagpaparkang lugar. Tulad na lamang na inilagay dito na number 1 ang engine immobilizer system para hindi mapagana ang makina sa kahit anong electrical procedure kapag wala ang mismong susi nito. Isa pa, meron na rin itong power door lock at central locking kasama ang anti-theft alarm system at anti-theft device na nagpapatibay sa seguridad upang hindi basta-bastang magalaw ng kahit na sinong magtatangka. Itong Toyota Innova noong year 2022 ay naglabas din ng iba pang bersyon na tinatawag na Toyota Innova Zenix. Ito ang bagong upgrade na modelo ng Toyota Innova na mild hybrid na rin. Sa susunod na video, ito naman ang tatalakayin natin. Well, ano nga ba ang pinakabuwang presyo nitong Toyota Innova na standard? Ito ay nagkakahalaga mula sa pinakamababa ng 1,261,000 pesos hanggang sa pinakamataas na klase na nagkakahalaga naman ng 1,808,000 pesos.